Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang water sprinkler hack kontra sa tag-init, kinaaliwan ng netizens. Real-life ibong Adarna na mataan sa isang isla sa Antique. Pinakamatandang conjoined twin sa mundo, pumanaw na sa edad na 62. Airport porter nagsauli ng naiwan na $10,000 ng isang Koreanong turista. Former Pussycat Dolls member Nicole Scherzinger buwagi bilang Best Actress in a Musical sa 2024 Olivier Awards. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, no aircon, no problem. Sa tindi ng init ng panahon ngayon na umaabot pa sa puntong sinususpindi ang mga klase, talagang hindi na uubra ang basta pamaypay lang. Kaya naman napauwaw na lang ang mga netizens sa kakaibang pakulo ng isang lalaki sa South Cotabato para siguraduhing presko ang hangin sa loob ng kanilang bahay. Sa kanilang bubong kasi, may nakalagay na sprinkler system para sa improvised shower effect. Ang pasilip sa hanep na summer hack ni Tatay Melesio, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. No aircon, no problem. Kasi simula pa lang ng panahon ng tag-init dito sa Pilipinas, pero hindi maikakailang sagad sa buto na agad ang init na nararanasan natin. Kaya naman hindi na nag-atubili si Tatay Melesio na humanap ng simple, pero kakaibang paraan para maibsan ang matinding init. Mula sa bayan ng Santo Niño sa South Cotabato, tawag pansin ang bahay na ito, na bagamat maliit ay naiiba sa mga kapitbahay nito. Sa bubong kasi ng bahay, may nakakabit na 3 water sprinklers na pinaaandar ng isang pressure water pump mula sa ilalim. Sa tulong nito, ang access nila sa ulan, 24/7 lang naman. Perfect ngayong tag-init. Kaya naman napasana all na lang ang mga netizens sa kakaibang pakulong ito. Paliwanag pa ni Tatay Melesio, iba na raw talaga ang init sa panahon ngayon at nahihirapan na rin siyang magtrabaho sa ilalim na matinding init dahil na rin sa kanyang hypertension. Katwiran pa nito, hindi na baling mas mapamahal na kaunti ang gastos kaysa naman sa sila'y magkasakit at maospital. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Adarna sa Antique. Kung dati ay sa libro lamang natin nakikita ang itsura ng iconic na ibong Adarna, ngayon maaari mo na itong makita sa totoong buhay. Tila isang real-life ibong Adarna kasi ang namataan sa isang isla sa probinsya ng Antique. Makulay ang naturang ibon na napag-alamang isang golden pheasant. Mabighani sa real-life ibong Adarna sa trending report ni Pamela Adriano. Nagpawaw sa mga netizen ang isang video dahil tila nakunan at nakita sa totoong buhay ang ibong Adarna na dati ay napag-aaralan at nababasa lamang natin sa mga libro. Ayon sa uploader, nakita niya ito sa Semirara Island sa Antique, bagamat hindi ito humuhuni katulad ng pagkakaalam natin sa ibong Adarna. Ang ibon na ito ay isang golden pheasant, isa sa mga pinakakilalang species ng pheasant bird. Hindi ito isang native Filipino bird kaya bihira lamang na mamataan dito sa ating bansa dahil karaniwang nakikita ito sa mga native forest ng
Bahaging Central at Western China. Samantala bukod dito, may ilang pagkakataon na ring may namataang real-life ibong Adarna sa bansa, gaya noong nakaraang taon kung saan nakita ang ibong ito sa Mount Apo na siyang napag-alamang isang Philippine Trogon, isa rin sa mga makukulay na ibon. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, oldest conjoined twins. Pumanaw na ang pinakamatandang conjoined twins sa buong mundo. Sa edad na 62, binawian ng buhay ang magkapatid na sina Lori at George. Ang kanilang kwento balikan sa report ni Mili Borja. Pumanaw na ang world's oldest conjoined twins na sina Lori at George Chappell noong April 7 sa edad na 62 sa ospital ng University of Pennsylvania. Ito ang kumpirmasyon ng Guinness World Records. Ipinanganak ang magkapatid noong September 18, 1961 sa West Reading, Pennsylvania na mayroong partially fused skulls o halos magkadugtong na bungo at mayroong iisang vital blood cells. Maliban dito, magkahati rin ng 30% ng kanilang utak. Sa kabila ng nasabing kondisyon, independent na namuhay ang dalawa sa isang 2-bedroom apartment sa Pennsylvania rin matapos umalis sa poder ng kanilang magulang sa edad na 24. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwarto at salita nilang tinutulugan gabi-gabi ang mga ito. Kahit magkadikit, mayroon pa ring distinct hobbies at interest ang dalawa dahil si George ay isang country music singer na nagtatravel sa ilang bansa kabilang ang Germany at Japan, habang si Lori naman ay isang 10-pin bowler. At taong 2007, inanunsyo ni George na isa siyang transgender, kaya naman sila ang kauna-unahang same-sex conjoined twins na kinilalang may magkaibang gender. Ayon sa ilang medical professionals, hindi nalalagpas ang buhay ng dalawa sa edad na 30. Ngunit masaya pang namuhay ang dalawa ng doble nito. At ilang buwan lamang matapos tumungtong sa edad na 62, kinilala sila ng Guinness World Record bilang world's oldest conjoined twins. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, honest na Iya Porter. Hindi nagpasilaw sa salapi at namayani ang katapatan ng isang airport porter sa NAIA. Ang matapat na tauhan ng paliparan, isinauli ang napulot na $10,000 o nagkakahalaga ng mahigit ₱250,000 na pagmamay-ari pala ng isang Koreanong turista. Ang kwento ng katapatan ni Victor na sinaluduhan ng netizens, tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Pinuri ng pamunuan ng Manila International Airport Authority ang tapat na airport porter na nagsauli ng napulot niyang $10,000 na naiwan ng isang Koreanong turista. Sa ulat ni Airport Police Colonel Levi Jose kay Airport General Manager Eric Ines, kinilala ang tapat na porter na si Victor Perez ng Defrada Porterage Company. Kwento nito, nagliligpit ng mga pushcart si Perez sa NAIA Terminal 1 Arrival Extension Area nang mapansin niya ang bagahe na may laman na bundle ng pera sa isa sa mga pushcart. Agad naman na ipinaalam ni Perez sa kanyang supervisor ang nakita upang i-turn over ito sa Lost and Found section ng Airport Police Department na siyang tumunton sa may-ari ng pera sa pamamagitan ng CCTV footage. Kinontak naman ng airport management ang Koreano na kinilalang si Jay Cooley, 60 years old, na dumating mula sa Incheon, Korea sakay ng Asiana Airlines. Nabatid na ang isinauling pera ni Perez ay katumbas ng higit ₱250,000. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, kinilalang Best Actress in a Musical sa katatapos lang na Olivier Awards ang Filipino-American at former Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger. Mga detalye tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Nicole Scherzinger, the Sunset Boulevard. Wagi
Nominated bilang Best Actress in a Musical ang former Pussycat Dolls member at Filipino-American na si Nicole Scherzinger sa katatapos lang ng Olivier Awards. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Norma Desmond sa Sunset Boulevard na big winner sa gabing iyon with 7 trophies. Sa acceptance speech ni Nicole, pinasalamatan ito ang lahat ng mga bumubuo sa Broadway revival ng Sunset Boulevard. I want to thank, oh my gosh, the producers, the Sunset cast, creative team. I love you all so much every night. It was an honor to do live theater with you, but not only just live theater, but theater that was alive. Di rin ito napigilang maging emosyonal nang magbalik tanaw sa kanyang humble beginnings. As a little girl from Hawaii and then growing up in Kentucky, coming from really humble beginnings, I always wanted to be a singer and do musicals. Sa huli, sa pamamagitan ng isang IG post, buong puso ayon nitong ipinagmamalaki na isa na siya ngayong Olivier Award winner. At tinapos ang post sa mga katagang, I'm back where I was born to be. At yan ang The Better News. Ito po ang niyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng cooling system ng ating trending na kababayan po galing po sa Cotabato. Napakainit nga po talaga ng panahon ngayon. Paano po ba natin palalamigin po ang ating kapaligiran, ang ating mga kabahayan at syempre papalamigin ang ating mga ulo? Aba, napaka-ingenious naman po talaga at napaka-creative ni Tatay Melesio at mukhang marami po ang gagaya dito. Dahil pinapresko po niya hindi lang ang isang kwarto ng kanilang bahay o di naman kaya isang parte ng kanilang tahanan, pero mukhang ang buong kabahayan nila ay nagkaroon po ng cooling effect dahil nga po sa sprinkler system na ginamit. Yun nga lang, medyo napapaisip lang ako kung okay po ba ito pagkatanggap nyo po ng bill ng inyong tubig. Yun nga lang ang problema. Pero sa mga kababayan po natin dyan sa Cotabato, sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, na nakakaranas po ng matinding init ngayong summer season. Nako, pag-ingatan po ang ating sarili. Huwag pong kalimutan na uminom po ng sapat ng dami ng tubig para hydrated po tayo at hindi po tayo ma-heat stroke at hindi po tayo magkasakit sanhi po ng mainit po na panahon. Iwasan po ang paglabas sa mga oras talagang tirik na tirik po ang init ng araw. At syempre, lagi po nating isipin na kailangan ay malakas pong ating pangangatawan at malakas po ang ating immune system para ma-enjoy po natin ang ating summer season. At syempre sa mga lalabas din po ng inyong mga kabahayan, huwag niyo pong kalilimutan lalo na po ang ating mga magagandang mga dilag at syempre pati na rin po kung hindi rin po dilag, okay lang yan. Kailangan din po ay alagaan din po natin ang ating balat. Kailangan may sunscreen at sunblock dahil sa sobrang init po ng araw, pwede po tayong magkaroon po ng sakit sa balat at ultimately po pag hindi po natin maiwasan ay skin cancer. Naku, wag naman po sana. So mapaalala lamang po namin yan sa inyo ngayong panahon po ng tag-init. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and The Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and The Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.